Habang pabagsak si Suzune ay naalala niya noong unang araw na nakilala niya si Yusato at ang panahong napunta sila sa ibang mundo. Para sa kanya, si Yusato ang taong nagpasaya sa kanya ng totoo dahil tinanggap siya nito kung sino talaga siya at naniniwala siya na hanggat magkasama sila ay magiging maayos lamang ang lahat. Nang tuluyan ng bumagsak si Suzune ay humingi siya ng tawad kay Yusato dahil hindi niya nagawang manatili sa kanyang tabi. Kaya nang maghanda na ang Black Knight para siya ay tapusin, isang mabilis na Yusato naman ang biglang dumating at sinapak ang kalaban na tumilapon. Ilang sandali pa ay nagising na rin si Suzune at bumungad sa kanya si Yusato na pinapagaling silang dalawa ni Kazuki, kaya hindi niya na naiwasan na mapaluhan nang makita ito. Gayunpaman, muling bumangon ang Black Knight at nawasak pala ni Yusato ang baluti nito, kaya naman agad na binuhat ni Yusato ang dalawa at mabilis na lumayo. Ngunit sa sobrang galit ng Black Knight ay hindi sila nito hinayaang makatakas, kaya doon na sinabi ni Suzune kung anong klaseng kapangyarihan ang mayroon ang kalaban. Ayaw sanang lumaban ni Yusato, ngunit alam niya na hindi niya may iligtas ang iba hanggat magiging sagabal sa kanya ang Black Knight. Kaya naman nakapagpa siya si Yusato na harapin ang kalaban at buong lakas na sumugod, kung saan makikitang madali lamang niyang napipigilan ang pag-atake ng kalaban. Habang nagulat ang Black Knight kung bakit hindi gumagana ang kanyang kapangyarihan kay Yusato, nagawang makalapit ni Yusato sa kanya at muli nitong binasag ang kanyang armor sa mukha. Sinubukan gumanti ng Black Knight at nagawa nitong butasin ang kamay ni Yusato, ngunit ikinagulat niya nang matunaw lamang ang kanyang baluti. Ilang sandali pa ay nagising na rin si Kazuki, at pareho silang namangha ni Suzune kung paano nagagawang masaktan ni Yusato ang Black Knight nang hindi bumabalik rito ang kanyang mga atake. Doon biglang naunawaan ni Suzune na marahil ang kahinaan ng Black Knight ay ang healing magic, kung saan hindi kayang ibalik ng kakayahan nito ang mga atake na may kasamang healing magic dahil agad na naghihilom ang mga sugat na dulot ni Yusato. Bagamat maling pamamaraan niyon ng paggamit ng healing magic, natutuwa si Suzune dahil nagawa itong gamitin ni Yusato ayon sa estilo ng kanyang pakikipaglaban. Gayunpaman ay tumanggi ang Black Knight na magpatalo kay Yusato at nagpa siya na itong ilabas ang kanyang buong kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Yusato na sisiguraduhin niya na wala na itong masasaktan pang ibang tao dahil tatapusin na niya ang laban na ito. Doon ay pareho silang sumugod sa isa't isa, subalit nang magtagpo ang kamao ni Yusato at ang espada ng Black Knight ay hindi umubra ang kapangyarihan ng demon sa lakas ng suntok ni Yusato. Sa huli ay nagawang tanggalin ni Yusato ang baluti ng Black Knight habang tinawag naman niya ang atake na iyon bilang ultimate healing punch. Matapos talunin ni Yusato ang Black Knight na isa palang babae, natakot na rin ang ibang mga demon dahilan upang magtakbuhan ang mga ito. Ngunit hindi nakalagpas si Yusato na asarin siya ni Suzune tungkol sa medyo corny na pangalan ng kanyang huling atake. Gayunpaman ay lubos ang pasasalamat ni Suzune kay Yusato sa pagliligtas sa kanilang dalawa ni Kazuki. Ngunit naputol ang kanilang sandali nang ipaalam ni Kazuki ang sitwasyon sa frontline kung saan naroroon ang higanteng ahas. Sasama din sana si Yusato ngunit biglang dumating ang kapitan. Pinuri nito si Yusato sa kanyang ginawa dahil hindi lang niya nailigtas ang mga hero kundi nagawa pa niyang matalo ang Black Knight. Sa ngayon ay kailangan na muna nilang bumalik sa kanilang kampo dahil halos kontrolado na rin nila ang sitwasyon at hindi na rin nila kailangang sumama sa frontline dahil makakasagabal lang sila roon. Kaya naman nagpaalam muna si Yusato sa kanyang mga kaibigan bago sila tuluyang bumalik ng kampo. Samantala, nagulat naman si Commander Amelia nang malaman niya na natalo at ginawang bihag ang Black Knight. Nang malaman niyang hindi si Rose ang may gawa nito kundi isang lalaking miyembro ng rescue team, doon ay lalo lamang siyang nainis dahil may isa pa palang mandirigma ang kalaban katulad ni Rose. Dahil doon ay iniutos niyang pabalikin muna ang higanteng ahas at sinabing aatras muna sila sa ngayon, ngunit nang gagawin na ito ni Hyrelek ay nagulat siya nang makita ang dalawang hero sa harapan ng higanteng ahas. Kaya naman hindi na niya ito nagawa pang maibalik dahil mabilis itong tinalo at ginawang inihaw na ahas ng dalawang hero. Samantala, habang abala si Yusato sa pagpapagaling ng mga sugatang sundalo ay tinawag siya ni Rose upang ipaalam na tuluyan ng umatras ang hukbo ng kalaban. Gayunpaman ay hindi sila pwedeng maging kampante dahil maaaring sumugod muli ang mga ito, kaya kailangan nilang maghanda at muling magpalakas. Pinuri niya si Yusato at sinabing proud siya rito dahil malaking bagay ang ginawa nito upang maipanalo nila ngayon ang laban. Dahil sa mga narinig ni Yusato ay naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan mula sa hirap hanggang sa kanyang paglago kung saan hindi na niya napigilan pa na ilabas ang kanyang emosyon.
Muling pinuri ni Rose si Yusato dahil sa pagkakataong ito ay buhay na nakabalik sa kanya ang kanyang kasamahan, habang nakangiti namang nagpasalamat si Yusato. Dahil sa pag-atras ng mga demon ay pansamantalang bumalik ang hukbo ng Linger sa kaharian, kung saan doon ay kwento ni Yusato kay Blue rin ang mga nangyari sa digmaan at sa pagbibigay sa kanya ng parangal ng hari sa kanyang ginawa. Sa sandaling iyon ay dumating si Gumoll at sinabi kay Yusato na ipinapatawag siya sa kastilyo para sa isang urgent na dahilan. Nang humarap na si Yusato sa hari, ipinaliwanag ni Siglis na kailangan nila ang kanyang tulong para interogahin ang Black Knight. Bagamat nakikipag-cooperate naman ito at sinasagot ang ibang katanungan nila ay hindi pa rin ito ibinibigay ang ibang pinakamahalagang impormasyon, tulad ng magic system ng matataas na opisyal ng kalaban at ang kanilang mga kakayahan. Gayunpaman ay willing naman daw itong sabihin ng Black Knight sa isang kondisyon, at iyon ay nais muna nitong makita si Yusato. Pagbaba nila ng dungeon, nagboluntaryo namang sumama si Suzune at sinabing siya daw ang bahala sa Black Knight kung sakaling may gawin ito kay Yusato. Nang malaman naman ni Yusato mula kay Siglis na hindi pa pala nagagamot ang Black Knight simula noong matalo niya ito, agad siyang tumakbo dahil sa pag-aalala at hiniling kay Siglis na papasukin siya sa loob ng selda nito. Pagpasok niya sa loob ay agad niyang hiningi ang kamay ng Black Knight at doon na niya ito pinagaling. Noong una ay nagtataka ang Black Knight kung bakit ito ginagawa ni Yusato, ngunit nang maramdaman niya ang kakaibang ginhawa ay nakiusap siya kay Yusato na huwag muna nitong tanggalin ang kanyang kamay. Tinanggal ng Black Knight ang kanyang baluti at inamin na ngayon lamang siya nakaramdam ng ganito, kaya muli siyang nakiusap kay Yusato na manatili muna sa kanyang tabi. Kinabukasan ay balik si Yusato sa pagsasanay, ngunit sa pagkakataong ito ay makakaharap niya si Rose sa isang combat training. Agad siyang hinawakan ni Rose at sinabing kailangan niyang matutong umiwas dahil umaasa lamang siya sa paggamit ng healing magic na hindi gumagana laban sa mga sugat na dulot ng mga sinumpang sandata. Inihagis siya ni Rose sa ere kung saan nagawa naman niyang makapaglanding ng maayos, ngunit isang mabilis na suntok ang hindi niya naiwasan mula sa kapitan at siya ay nawalan ng malay. Pagkagising ni Yusato ay inakala niya na panaginip lamang ang lahat, ngunit nasa tabi lang pala ang kapitan at sinabing round 2 sila. Kaya naman kinabukasan ay muling binisita ni Yusato ang Black Knight at chinismis dito ang mga pinaggagawa sa kanya ng kapitan, na tila close silang dalawa. May itatanong sana ang Black Knight tungkol kay Yusato, ngunit bigla itong nahiya at naglagay muli ng helmet at pinaalis na lamang ang bida. Kinalaunan, habang iniisip ng Black Knight si Yusato, binisita siya ni Rose sa kanyang selda at agad niyang nakilala na ito ang kapitan ni Yusato dahil sa uniforme. Hindi pa nga sinasabi ni Rose ang dahilan kung bakit siya naroon ay ramdam na agad ng Black Knight na mas nakakatakot pa ito kaysa sa halimaw. Paglapit ni Rose sa Black Knight ay ipinaliwanag niya na kukunin niya ito sa kanyang pangangalaga para magamit sa mas makabuluhang paraan, kung saan ito ang utos ng hari dahil para rito ay sayang lang kung ikukulong nila ang Black Knight habang buhay. Tatanggi sana ang Black Knight ngunit agad itong kinutongan ni Rose at pagkatapos ay nilagyan ng kwintas na nagseselyo ng mana upang hindi nito magamit ang kanyang armor. Ayaw pa rin sana niyang sumama kay Rose ngunit wala siyang magagawa at pinatulog na lamang muna siya ng kapitan. Habang papauwi si Rose sa kanilang base ay naabutan niya si Yusato kung saan nagulat roon ng bida kung bakit bitbit niya ang Black Knight. Ipinaliwanag naman ni Rose ang naging utos ng hari at sinabi kay Yusato na simula ngayon ay makakasama na niya ito sa pagsasanay. Kaya pagkagising ng Black Knight ay agad itong sinabihan ni Yusato ng pakikiramay na ipinagtaka naman ito. Kinagabihan, nang makatulog na ang kanilang bagong recruit, kinausap ni Rose si Yusato tungkol sa isa pang sinabi ng hari kanina. Nais ng hari na bumuo ng alyansa sa iba't ibang bansa para sa paghahanda sa muling paglusob ng hukbo ng Demon Lord, kung saan magpapadala ito ng mga kinatawan upang may paabot ang kanyang ninanais. At ang mga napili nito ay sina Kazuki, Suzune at Yusato na siyang ikinagulat ng bida kung bakit pati siya ay kasama. Ipinaliwanag ni Rose na naniniwala ang hari kay Yusato na siya ang pinakaangkop para makumpleto ang misyon na ito. Kinabukasan, habang nasa palengke si Yusato, naging lapitin tuloy siya ng mga chicks dahil sa ginawa niyang kabayanihan. Habang naroon din si Suzune na nais magpapansin kay Yusato, biglang nakita ng bida ang batang Beastkin kaya agad niya itong binuhat upang hindi na makawala. Ngunit ikinagulat niya nang sabihin ng bata na matagal na siya nitong hinihintay dahil oras na para ito naman ang tulungan niya at iyon ay ang iligtas niya ang kanyang ina. Nagpakilala ang bata bilang ama ko at hiniling nito kay Yusato na kung maaari ay mag-usap sila sa isang pribadong lugar.
Samantala, nagsimula naman na ang pagsasanay ng Black Knight at katulad ng naranasan ni Usoto ay hindi rin ito naging madali sa kanya. Nais na sana niyang sumuko dahil sa hirap ng pagsasanay, ngunit pinalo ni Rose ang kanyang puwet kaya napatakbo siya ng mabilis. Dinala naman ni Usoto si Amako sa base ng rescue team upang doon sila mag-usap kung saan doon ipinagtapat ni Amako na may kakayahan nga siyang makita ang hinaharap. Ibinunyag ni Amako na kailangan niyang ipakita kay Usoto ang pangitain na iyon dahil bukod sa ayaw niyang mawala ang mga hero at ang kaharian ay ayaw niyang mawala ang mga taong nag-alaga sa kanya at hindi rin niya kayang mawala si Usoto ngayong natagpuan na niya ang taong makakatulong sa kanya. Napilitan siyang umalis sa teritoryo ng Beastkin para maghanap ng taong healer para sa kanyang ina na matagal nang hindi nagigising kung saan madami na siyang nilapitan ngunit walang nais na tumulong sa kanya. Hindi na rin niya sinubukan na humingi ng tulong kina Orga at Ororo dahil walang kakayahan ng mga itong makipaglaban habang hindi na rin siya lumapit kay Rose dahil natatakot siya rito at siguradong tatanggihan lang din siya nito. Kaya nang unang makita niya si Usoto ay alam niyang tutulungan siya nito at nakikiusap siya na samahan siya pauwi at iligtas ang kanyang ina. Bagamat sinabi ni Suzune na komplikado ang hiling ni Amako, sinabi ni Usoto na tutulungan niya ito at gagamitin niya ang gagawin nilang paglalakbay para makadaan sa teritoryo ng Beastkin. Hihingi muna siya ng pahintulot sa hari at kakausapin muna din niya si Rose. Kaya naman umalis muna saglit si Usoto upang ipagbigay alam ito sa kanyang kapitan. Matapos malaman ni Rose na isang Oracles of Time si Amako ay ipapaalam niya muna ito sa hari dahil kapag natuklasan ng mga Beastkin na narito sa kanila ang isa sa Oracles of Time ay maaaring magdulot ito ng alitan sa pagitan ng kanilang kaharian at ng mga Beastkin. Gayunpaman ay maaaring pumayag ang hari sa hiling ni Usoto dahil pwedeng mapigilan ang isa pang kalaban kung ihahatid ni Usoto si Amako pauwi ng kanilang teritoryo. Pagbalik ni Usoto sa kanilang base ay alam na agad ni Amako ang kanilang pinag-usapan kaya naman labis ang pasasalamat nito sa kanya. Kinagabihan, walang ganang kumain ng Black Knight dahil sa magugulo nitong mga kasama. Ngunit biglang dumating si Usoto at binigyan siya ng diary para maisulat ang kanyang mga nararamdaman kung saan medyo ikinatuwa niya ito at doon na rin siya nagsimulang kumain. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy pa ang kanyang mahirap na pagsasanay hanggang sa medyo nakakasabay na siya sa iba. Isang araw habang siya ay tumatakbo ay nakarinig siya ng ingay sa kagubatan, ngunit nang tignan niya ito ay ikinagulat niya ang ginagawang pagsasanay ni Usoto mula sa kapitan. Lumalabas na patuloy pa rin ang pagsasanay ni Usoto upang matutunan niya ang pag-iwas at hindi dumepende sa kanyang hilang magic. Ngunit nang muli nila itong subukan ay nagawa ng iwasan ni Usoto ang atake ni Rose subalit sa sobrang excited niya ay tinamaan pa rin siya ng kasunod na atake. Gayunpaman, sobrang tuwa ni Usoto dahil kahit papaano ay nagawa na niyang iwasan ang atake ng kapitan. Habang nagpapahinga sila ay doon na tinanong ni Usoto kung ano ang pangalan ng Black Knight. Bagamat nahihiya ay ipinakilala nito ang sarili bilang Fel, subalit bigla siyang iniwan ni Usoto sa ere dahil dumating si Blurin na nag-aayang tumakbo. Dahil doon ay sinipa niya si Usoto ngunit iniwan lamang siya ng mga ito, kaya sa inis ay tumakbo rin siya ng mabilis at iniwan ng dalawa. Dahil naiinis pa rin si Fel kay Usoto ay hindi siya sumabay sa mga ito upang kumain, kaya naman sinabihan na lamang ni Rose si Usoto na dalhan siya ng pagkain mamaya. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo si Fel upang maghanap ng pagkain, ngunit doon ay narinig niya ang usapan ni Rose at Usoto sa gagawin nilang paglalakbay. Dahil alam ni Fel na tila mawawala ng matagal si Usoto ay palihim din siyang umalis kinabukasan at hindi nagpaalam kay Rose. Samantala, bago ang alis ni Usoto ay pumunta muna silang dalawa ni Amako sa palasyo kung saan doon ay nagpasalamat ang hari kay Amako sa ginawa nitong pagliligtas sa kaharian. Dahil doon ay dininig ng hari ang kahilingan ni Amako na dumaan sila ni Usoto sa teritoryo ng Beastkin, habang sa karagdagang detalye ng kanilang magiging ruta ay si Welsi na ang baalang magpaliwanag. Dahil mayroon silang 4 na bansa na bibisitahin, ang huling destinasyon nila ay ang teritoryo ng Beastkin. At dahil hihiwalay sina Welsi kasama si Kazuki at Suzune sa unang bansang pupuntahan nila ay magpapatuloy sina Usoto patungo sa teritoryo ng Beastkin kasama ang 2 piling sundalo. At ang napili ni Usoto na sundalo na isama sa kanilang dalawa ni Amako ay ang castle guard na si Aruko, habang iminungkahi niya ring isama na din si Blurin. Samantala, hindi naman nakalain ni Fel na napansin pala ni Rose ang kanyang palihim na pagtakas kung saan alam din ng kapitan ang palihim niyang pakikinig kagabi sa usapan nila ni Usoto.
Inisip ni Rose na nag-aalala ba si Felm sa pag-alis ni Yusato at nais nitong sumama, ngunit agad itong itinanggi ni Felm at sinabing hindi niya lang kayang tiisin ang mahirap na pagsasanay. Dahil doon ay mas lalong nainis sa kanya ang kapitan at sinabing mas lalo nitong hihirapan ang kanyang pagsasanay. Nang makauwi si Yusato ay ikinwento lahat sa kanya ni Felm ang nangyari, kaya naman inasar niya si Felm baka mamimiss lang siya nito. Dahil doon ay sinipa-sipa siya ni Felm at sinabing ayaw lamang nito na siya lamang ang makakaalis sa impyernong ito. Ngunit nang tawagin ni Yusato si Felm sa pangalan nito sa unang pagkakataon ay bigla itong umaktong parang bata at saka umalis. Ilang sandali lang ay dumating naman si Rose at nagbigay ng payo kay Yusato sa kanyang magiging paglalakbay, kung saan sinabi ng kapitan na kung may mang maliit sa kanya bilang isang healer ay turuan niya agad ito ng leksyon. Gayunpaman, alam ng kapitan na malaki ang magiging pagbabago kay Yusato ng paglalakbay na ito, kaya mataas ang expectation nito sa kanya. Dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Rose at ng lahat ng tao sa kaharian na ito ay hindi magawang hindi maging emosyonal ni Yusato, at hanggat maaari ay nais niyang mabuhay sa bagong mundong ito. Sa huli ay nagsimula na rin ang bagong paglalakbay ni Yusato kasama ang kanyang mga kaibigan, habang si Felm naman ay nagsimula na rin ang magiging pagsasanay niya sa labas ng kaharian kasama ang kapitan. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.